Amen po. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka. Handa po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Good morning, good morning, Amen. good Good morning. morning. Sa mga Sumer, good morning po. Good afternoon pala sa kanila. Karamihan. Good afternoon po sa bawat isa. Hello. 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 Amen po. Noong nakaraan po, hindi natapos yung show sa ating pinarman. Kaya kailangan kong tapusin. How to glorify God. Amen. Ang nasa aralin ko ito, nasa up to 10. Tapos ang na-take up na natin, I'm not mistake, 5 or 5. 5. Amen po. Amen. Kaya tatapusin po natin para buo. Amen. Sana hindi lang ito tatapusin natin, kung hindi lang natin ito pakikinggan, kundi i-apply po natin ito sa ating buhay. Amen. Then, Amen. tama po nga bro, kailangan ito may application sa buhay. How to glorify God. Ang ating topic, how to glorify God. Ang ating verse na pinagmumulan, John 11, verse 40. Amen. Ating Amen. na-pick up na yung ating nung nakaraan, how to glorify God through by faith, number Faith. 1, number 2, by redemption, number 3, repentance, number 4, confession, by confession, and number 5, by humbling ourselves. Humbling. At sa ating pagpapatuloy po ngayon mga kapatid ko sa Panginoon, bago ang lahat, basahin po muna natin ang salita ng Diyos sa John 11:40. Title tumayo, pwede? Amen. 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 Basahin natin 1, 2, 3. Sinabi sa kanya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Tayo manalangin, kumuntayin mo po. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Yes, Lord. Salamat po, Ama, na patuloy mo kaming iniingatan. Patuloy mo kaming minamahal at higit sa lahat. Patuloy mo kaming hinahayaan na hindi hinahayaang mawawalay sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo at salamat sa pag-ibig mo na palaging mahal na kami. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isang nanarito, sa aming mga sumer na sa Zoom, mga kapatid namin. Lord, at sa lahat ng tao sa buong mundo sa oras na ito, I pray po, Yes, Lord, Lord. na ikaw po ay maluwalhating papurihan ng bawat isa sa buhay ng bawat isa. At mararanasan po din nila ang pagmamahal mo na nais mong iparanas sa bawat isa. Lord, marami nawa sa sitwasyon ngayon, marami nawa magbabalik ng pasalamat at papuri sa iyong buktong na anak na si Jesus. At sa oras din kung ito, Ama, bilang iyong gagamitin ako, Lord, itago mo lang po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang makita, ikaw po ang mapaparangalan, at ikaw ang mataas at madakila ang pangalan mo banal, Father God. Tunay nga po, gawin mo lang akong daluyan o alulod. Nawa ang lahat ng aking sasabihin, Lord, ay nais mo lang ito. Ibibigkasin ko. Gamitin mo lang po ako bilang instrumento mo. Lord, ikaw po ang maitaas namin, ikaw po ang maparangalan namin. At sa iglesia pong ito, I pray po, Lord, na marami pang mga kaluluwa na darating. At higit sa lahat, marami ka pang mga kaluluwa na nais mong mababago sa pamagitan ng mga iglesia, sa pamagitan ng mga lingkod mo sa iglesia ito. At higit sa lahat, gamitin mo rin po ang iglesia ito bilang daluyan ng mga pagpapalang espiritual na makaabot sa mga kapatid na nais mong makakilala sa iyong buktong na anak na si Jesus. Salamat po ng maraming Ama. Lord, sa mga kapatid namin wala rito sa umagang ito, saan na sila naroon, Ama, kung anong po ang mga pagpapalang matanggap namin sa umagang ito, nawa, Lord, makakarating po sa kanilang buhay. At I pray po, Lord, in Jesus' name, ang buong mundo, Lord, ang kapanatagan, kung ano man po ang sitwasyon ng bawat mundo ngayon, bawat bansa, Lord, I pray po na sa pamamagitan ng iyong buktong anak na si Jesus, tatawag at tatawag sila at hingin ang kapangyarihan mo,
ang iyong miracle upang matugunan ang pangangailangan at higit sa lahat. I pray po Lord in Jesus name na unti-unti na mawawala o tuluyan na mawawala ang coronavirus sa buong mundo. In Jesus name. Salamat po, salamat po, salamat po. To you alone all the highest praises. To you alone all the glory. To you alone all the praises and thanksgiving. In Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. 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 Amen po. Amen. Hindi po lingid sa atin na nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. At gusto rin po natin ito na palagi natin maranasan sapagkat we claim na tayo'y mga anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, kung paano ang Diyos iniingatan yung mga unang generation, sila si Moises, si Abraham, kung paano binibless, dahil tayo rin po ay kiniklaim natin na anak tayo ng Diyos. Blessed po tayo. Blessed po tayo. Ibig sabihin, tayo ay iba. Amen. Bakit? Tinan mo, napakadami ngayon saan na nagpupunta. Ngayon lang po, pinili tayo ng Diyos. Narito tayo ngayon. Gumaganap sa mga tungkulin na nais niya. At sa pag-aaral po natin ngayon, nawa hindi lang ito naririnig natin. Mga kapatid ko sa Panginoon, nawa ito ay may apply natin sa ating buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinasabi ko sa iyo niya, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibig, amen. Amen. Palagi po natin itong inaasahan na maranasan at maranasan natin ang presensya ng Diyos. Palagi po natin inahangat na nawa samahan ito ng Diyos, iingatan ito ng Diyos at gabayan tayo ng Diyos. Sa umaga pa lang sa paggising natin, palagi natin sinasabi, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng knowledge, bigyan mo ako ng understanding, at salamat sa umagang ito na mayroon kong buhay. Amen po. Marami po na nagising na walang buhay. Marami po na hindi na nagising. Ibig sabihin, natulog na hindi na nagising. At marami po sa mga tao ngayon na abala sa lahat ng bagay pero nakakalimutan nilang unahin ng Diyos. Nakakalungkot. Nakakalungkot po na ang gawain ng Diyos hindi na inatinan. Natatakot. Sa pinakakatakutan yung pagsama-sama. Nangyari nga po yun. Kaya lang, sabi nga, anak tayo ng Diyos. Kaya, iniingatan pa tayo. Basta, nais ka ng Diyos, yung pananampalataya mo, hindi magbabago. Ano mang sitwasyon na naranasin natin, nandito pa rin ngayon. Isa po rin yan sa ano natin iti-check up natin ngayon. Narito po kung ano mga problema, kasama din ng Diyos dapat po. Amen? Amen. Amen. Natapos po tayo by humbling at atin po ngayong papatuloy. Number 6, by abiding His presence. What do you mean by abiding His presence? Sabi dito, you can give glory to God when you abide, live continually in His presence. Live continually in His presence. Ibig sabihin, ang ating pamumuhay, hindi lang tayo dito. Dito tayo puri ng puri. Pagdating naman sa labas, maalala pa kaya natin siya? Mapaparangalan pa kaya natin ang Diyos? Hindi nang nais ng Diyos. You give glory to God when you abide, live continually in His presence. Pakisuyo po sa 1 Chronicles 16:27. 16:27. Amen po. Amen. Sa Tagalog. Ayan. Karangalan at kapamahalaan ang Kamahalaan. pangasa, kapamahalaan ang
ng nangasa harap niya. Kamahalan. Kalakasan at kasayahan ang nangasa kanyang tahanan. Malalim. Praise God po. Malalim nga. Praise God. Splendor and majesty. Malalim. Splendor and majesty. Splendor and majesty are before His strength, Joy are in His place. and joy are in His place. Dito, nakalagay dito, 16:27. First Chronicles 16:27. Tama po. Glory and honor and His presence, strength and gladness are in His place. Amen. Parehas lang po. Gladness and joy. Ibig sabihin po, Splendor and majesty. hindi, di ba tayo, sayang-saya tayo, nandito tayo pagka nagpupuri sa Panginoon. How about, nasabi ko nga, by abiding yourself, live continually in His presence. Ibig sabihin, kahit po pala nasa labas tayo, ano man ang ating mga ginagawa sa labas, thank God always. Pwede ba yun? Amen. Thank Amen. God always. Makuha man lang natin siyang pasasalamatan, ano man ang ating ginagawa, ano nga man ang ating nais sa buhay, makuha man lang natin, Lord, sana ito'y kalooban mo. Salamat po sa mga pagpapala. Salamat po sa lahat ng biyaya. Amen. Amen. You abide in the presence of God by letting Christ live in you. Kung si Kristo namumuhay sa puso natin, namumuhay sa buhay natin, paano ba yun? Si Kristo dapat pala namumuhay sa atin. Hindi lang dito, ibig sabihin, hindi lang dito tayo nagpupuri. Dapat pala, yung buhay natin, si Kristo din namumuhay sa buhay natin. Kasama natin sa buhay natin. Kasama natin sa ano tayo naroon. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating kasama natin si Kristo. Acknowledge Him that palagi natin siyang kasama. Isang number 1 yun. Acknowledging Him. Na-take up na natin yung acknowledging Him. I-acknowledge natin na kasama natin siya. Amen po? Amen. You abide in His presence by allowing God to be in and work through you. You abide in His presence by allowing God to be in and work through you. To be in and work through you. Ibig sabihin, kasama mo, gumagawa, kasama ka, kasama siya sa buhay mo. Amen? Kailangan pala yun, hindi lang pala dito natin siya paparangalan dito. Every time, kung saan man tayo naroroon, dapat kasama natin ang Diyos. Dapat maalala natin ang Diyos. Dapat mapaparangalan natin ang Diyos. Amen po mga kapatid. Amen. Amen. Basahin po natin ang John 17:10. 17:10. Amen. All my things are yours, and yours are mine, and I have been glorified in thee. Ibig sabihin, pagkasama natin siya, anong mayroon ka, anong mayroon ako, anong binigay sa atin, kasama natin ang Diyos, pasasalamatan natin ang Diyos. Amen. Amen po. Amen. Wala po tayo nun eh. Wala nga minsan eh. Minsan nakakalimutan natin ano. Mas madali pa bigkasin yung mga kalokohan natin sa buhay. Mas madali pa yung salita ng kakalugan sa buhay. Amen. Totoo po, mga kapatid ko. Kaya sinisir natin ng Lord ito sa atin.
Ako rin po, nais ng Lord. Hindi naman ako perfecto. Nais ng Lord. Pare-parehas po tayo. Nais ng Lord na tunay na makita na mapaparangal natin siya. Na ipakita natin sa mundong ito na kasama natin ang Diyos. Na ipakita natin na tayo mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos at tagapagmana sa lahat ng mayroon ng Diyos. Amen. 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 Tapos na po tayo sa by abiding His presence. How to glorify God by abiding His presence. Ibig sabihin, ano man ang ating mga gagawin po, mga kapatid ko sa Panginoon, ano man ang ating ginagawa, maging ugali ba natin na palaging pasalamatan ng Diyos? At maging ugali ba natin na palagi nating isipin, i-acknowledge na ang Diyos ay kasama ko, kaya hindi ako natatakot at wala akong pangangamba sa buhay kong ito. Amen? Amen. By abiding His presence. Number 7 po, in suffering. Oh, praise God. Pagka pala'y mayroon tayong mga suffering sa buhay, kasama pala ang Diyos dapat. Amen? When you experience problem, trials, and suffering in life, God is glorified when you respond properly. Oh, meron doon sinasabi, response properly. Kung ano man ang mga trials na dumarating sa atin, sa ating mga buhay, mag-glorify pala ang Panginoon kung yung i-response lang natin ito ng properly. Paano pa? Basahin po natin ang Romans 8, 17, 18. Romans chapter 8, verse 17 and 18. Romans 8, chapter 17, 18. Basahin natin sa English. And if children also heirs of God and co-heirs with Christ, seeing what we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. 18. For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. Sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog, napakaganda. Sa Romans 8, 17, 18. Amen. Diyan. At kung mga anak ay mga tagapamana nga na mga tagapamana sa Diyos at mga kasamang tagapamana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo luwalhati namang kasama Niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat-dapat may itumbas sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Yung dito sa akin, dito, sabi, 17, sabi dito, at yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos sa kasama, at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y kabaka niya sa kanyang kaluwalhatian. At para sa akin, ang mga pagtitiis nating sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin habang panahon. Ibig sabihin po, maliwanag po, yung pagtitiis natin kung kasama si Kristo sa kaluwalhatian dito, sa dulong-dulo nito, palaging mayroong tagumpay. Mayroong naghihintay na tagumpay. Kung ano man ang suffering, matatapos at matatapos. Tandaan po natin, wala pong forever dito sa mundo ito. Kagaya po, example, kagaya po sa nangyari ngayon, yung pandemic na ito. Maraming tao na nabuwis ng buhay. Maraming mga negosyo
maraming akala ba ninyo hindi matatapos ito? Matatapos po. Unang-una, ang pinaka-nais ng Panginoon sa sitwasyong ganito, madalas kasi, pagka tayo sagana sa lahat, nakakalungkot na kung isipin. Madalas po, pagkasagana tayo sa lahat, hindi tayo natutong lumapit sa Diyos. Hindi tayo natutong magpasalamat sa Diyos. Hindi tayo natutong makipagniig sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, mapaparangalan natin siya sa kahit sa umaga, anuman ang ginagawa. Pero pagdating sa mga problema, kagaya dito ngayon, yung suffering natin sa buong mundo, yung pandemic, yun ang nais ng pakita ng Panginoon. Na hindi lamang dapat, kung atin nga lang iisipin, kung ano mang mga pagsubok, hindi lang dapat sa mga pagsubok na kagaya nito ay saka natin siya maalala. Amen. Alalahanin natin siya sa kaligayahan tinulad natin. Alalahanin natin siya kung ano man ang sitwasyon natin. Amen. In suffering, mag-glorify pala natin ang Panginoon. For all things are forsake that the abundant grace might, through the thanksgiving of many, rebound to the glory of God. Ibig sabihin, pagka dumanas po tayo kasi ng mga pagsubok, pagka nalalampasan natin ito, saka tayo nagpapasalamat. Ito na yung ugali natin, di ba? Saka tayo magpapasalamat. Pero hindi tayo nagpapasalamat nung kahit dumating ng pagsubok. Hindi yun ang nais ng Lord. Tandaan po natin ito mga kapatid, tayo yung kiniklaim nating anak tayo ng Panginoon. Dumating ang pagsubok sa buhay mo dahil alam ng Lord kaya mo. At dumating yan sa buhay mo dahil nais ng Lord na mayroon siyang papaguhit sa buhay natin ito. Ang kinin po natin ito na mayroon tayong palaging pagkakamali. May mga pagsubok tayong dumarating sapagkat bunga rin ito ng ating pagkakamali. Amen po? Amen. Madalas po tayo nagkamali. Kaya ang resulta, maraming pagsubok na dumarating. Pagkatapos, pag dumating naman ang pagsubok, sinisisi pa ang Panginoon. Hindi po ganun ang dapat nanging setting ng buhay natin. Ano? Amen po? Amen. Paul said, we glorify in tribulation, also knowing that the tribulation work in patient experience, and experience hope, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given us unto us. Ito po'y makikita, kasuyo bro, sa Romans 5:3 up to 6. Romans 5, chapter 5, verse 3 up to 6. Romans 5, 3 to 6. Sabi nito, at hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ay pag-asa at ang pag-asa hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay naibuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa kapanahon ng gayet sa mga masasama. Take note po. At dito sa
Maliwanag dito sa akin. Ito dito Hindi lamang yan, kinagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y magbubunga ng pagtsitsaga. Ibig sabihin, pag mayroon pala tayong mga problems, mayroon tayong mga dinaranas, work out yung pagtsitsaga natin. Totoo po ba ito? Amen. At ang pagtsatsaga ay magbubunga ng katatagan. Ang pagtsatsaga ay magbubunga ng katatagan. Ibig sabihin, pinapatatag pa tayo. Pag mayroon tayong pagtitiis, mayroon tayong katatagan. At ang katatagan naman ay magbubunga ng pag-asa. Ito yung hinahanap natin. Pag-asa. At ang pagtsatsaga ay magbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay magbubunga ng pag-asa. At hindi binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binibuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Amen. Ibig sabihin po mga kapatid ko sa Panginoon, sa lahat po pala ng mga suffering na ating dinadaranas, sa lahat po ng mga suffering na mayroon sa buhay natin, mayroon pala itong leksyon, mayroon pala itong aral, mayroon pala tayong magpupuhaan ng aral, ng mabuting aral kung atin ng itong pagnilay-nilayan sa buhay natin. Pagtitiis, katsatsagaan. Amen. Kung ito po pala ay atin lamang pagnilay-nilayan na bakit dumating ito sa buhay natin. Una, number 1, kailangan ito na ating baguhin. Mayroon talagang babaguhin buhay natin ito. Nais ng Diyos na tayo maging katulad ng bugtong niyang anak. Kaya po, mga kapatid ko sa Panginoon, ano man ang mga pagsubok, tayong lahat mayroong pagsubok. Walang pagsubok. Kaya lang, depende na sa atin kung paano natin ito haharapin. Ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, itinuturo na sa atin. Nung una, kasama natin, abayin natin siya, kasama natin siya. Ano man ang suffering na mayroon tayo, ibig sabihin po, kung ina-acknowledge mo na kasama mo ang Diyos, bakit hindi natin siya sasabihin sa Kanya? Bakit hindi natin siya kakausapin? Ina-acknowledge natin kasama natin ang Diyos. Bakit hindi natin siya kausapin? Ina-acknowledge din natin na anak tayo ng Diyos. Lord, sana ituro mo sa akin bakit dumating ito sa buhay ko. Lord, ipaabot mo sa aking isipan, sa aking puso, bakit ito dumating sa buhay. Amen po? Amen. Amen. All things are for our sake, that abundant grace might, through the thanksgiving of many, rebound to the glory of God. Amen. Pakisuyo po sa 2 Corinthians 12:9. Second Corinthians 12:9. Ito po madalas nakalimutan natin. Amen. Pakibasa na po natin. Kaya basahin natin malakas. 1, 2, 3. But he said to me, my grace is sufficient for you, for your power is perfected in weakness. Therefore, I will most gladly boast all the more about my weaknesses, and so that Christ's power may reside in me. Sa Tagalog, bro.
malalim na Tagalog. Sa malalim na Tagalog. Amen. Amen. At siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Pinalakas pala tayo pagdating sa mga mahihinang bagay ng Diyos. Ang sarap ng kanta natin kanina, no? Amen. Kahit hindi natin nakikita, gumagawa ang Diyos. Amen. Sa ating kahinaan, pinapalakas tayo ng Diyos. At hindi binibigay ng Diyos ang mga pagsubok na yan na hindi natin makayanan. Dahil mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang nais, may nalaman mo sa buhay mo. Nais na niyang baguhin ang buhay mo yan. Amen? Amen. Kung atin lang titingnan pala ng maayos, ano man ang ating mga tribulation, ano man ang ating mga pagsubok, ito pala may purpose ang Panginoon. Upang mabago ka, matuto ka magtsaga, matuto kang umasa na ang Diyos ay laging pag-asa ng buhay natin. Amen. Amen po. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi doon sa Ephesians 3:13, therefore I desire that ye felt not any tribulation for you, which is glory. Sa Tagalog po, bro. Pakisuyo. Somewhere. Ephesians 3:13. Amen. Ipinamanhik ni Pablo. Kaya nga ipinamanhik ko na huwag kayong malupaypay sa kapighatian ko dahil sa iyo na pawang kapurihan ninyo. Ibig sabihin po, marami po kasing tao na pagdating sa mga pagsubok, nanghihina. Ipinapaalala lang Diyos sa atin po, mga kapatid ko sa Panginoon, na anumang mga pagsubok, pag ito'y sinasabi natin, ang Diyos ay abide natin, kasama natin ang Diyos, huwag tayo mamamanghina. Go, 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 go lang tayo. Sapagkat, isa po nga sa pumasok sa kaisipan ko. Kukunti tayo dito, di ba? Marami po kasing nararanasan na pagdating sa iglesia na paunti ng paunti. Maraming lupay-pay, maraming nanghihina. Amen po. Pero praise God, narito pa rin tayo. Umaasa tayo. Paragi natin hiningi sa Lord na dadami at dadami tayo. Amen? Amen. Dadami at dadami tayo. Magpapadala siya ng mga manggagawa at magpapadala siya ng mga kaluluwa na magagamit sa kanyang malawak na ubasan. Amen po? Amen. Amen. Darating po yun. Magtiyaga lang tayo, magtitis. Ano, mga kapatid ko? Amen. May mga katulong din ako. Amen po. Subsing. Pasuyo po sa 1 Peter, Peter. 1 Pedro 1:7. Tagalog, English. Tagalog po. Ayan mo na. Sige. 1 Pedro 1:7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya lalong mahalaga kaysa ginto na nasira, bagamat ito'y sinubok sa pamagitan ng apoy, ay masusupungan sa ikapuri at kaluwalhati at ikarangal sa pagkahayag ni Jesus Kristo. Amen. Malalim nga. Basahin ko rin. Malalim.
Malalim ano? 1 Pedro 1:7. Amen. Sabi dito, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na malaga kaysa ginto ay pinaraan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy kayo'y papurihan, dadakilain at paralamangan sa araw ng mahayag si Kristo. Amen? Amen. Amen. Na susubok, sinusubok yung pananampalataya natin sa Diyos kung talagang tunay. Parang ginto, pinaraan sa apoy. Ay yung apoy na yun, yung mga pagsubok. Ngayon, kung yung pananampalataya natin ay tunay, ano man ang mga pagsubok na dumarating, praise God, ate, dito alam ko sila si ate, matagal na dito. Alam nila ang mga pagsubok sa buhay nila, pero nandito pa rin sila. Amen po. Marami nang nawawala sa iglesia ito, pero sila pa rin nandito dito. Nawa, sila si ate ang makatulong muli buuwi natin ang iglesia ito. Amen. Kasama tayo, sama-sama tayo. Si Kuya Ray din, tayo lahat. Sama-sama tayong buuin muli ang iglesia ito. Alam ko, sa tulong ng Diyos, sa habag niya, sa awa niya, muling itatayo niya ang iglesia ng GCC. Amen po? Amen. Amen. Pinaparaan sa pagsubok ang lahat ng bagay upang malaman kung ang pananampalataya sa ating Panginoon Hesus ay totoo. Upang ang pananampalataya natin sa ating Diyos ay totoo. Dinaraan po pala sa mga pagsubok. Kaya yung nalalaman natin ngayon, it will be applied, mai-apply sa buhay natin. Sapagkat may mga pagsubok po tayo lumarating. Tandaan natin, kung inaangkin natin, nakasama natin ang Diyos, hindi tayo malupay-pay sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen po. Purihin ng Diyos. Ano? Hallelujah. Punta po tayo sa 1 Peter pa rin. 1 Peter 4, chapter 4, verse 11 and 16. Mahaba pala to. Sige, okay. Kahit mahaba, sige. 1 Peter 4, 11 to 16. Yun. Mahaba no? Sabi natin, chap-chapin natin. Ah. Ayan. Basa na. Pwede. Na kung ang sino may magsasalita gaya ng sa mga aral ng Diyos, kung ang sino may nagsigsawa ay gaya ng pangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Kristo Jesus, Kristo Kristo, na sa Kanya ay kaluwalhatian at ang paghari magpakailanman. Siya nawa. Mga minamahal, huwag kayong magtataka tungkol sa may higpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring ang nangyari sa iyo ay di karaniwang bagay. Amen. Tuloy pa. 16 lang. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapamingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamatay tao o magnanakaw o mga gawa ng masama, gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay nagbata ng gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhati ang Diyos sa pangalan ito. Amen. Amen. Malalim, no? Malalim talaga. 1 Peter, iyan ko dito sa akin. Para man ako marunong lumangoy. Marunong ka bang lang ate? 1 Peter 4:11, sabi dito. Hirap arukin.
Pedro 4:11. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Sa 12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito ay di kampang karaniwan. Sa 13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Sa 14, mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Sa 15, at huwag nawang mangyari maparasahan ng sino man sa inyo dahil siya ay mamatay tao, magnanakaw o salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo ay magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sa pagkataglay nito ninyo ang pangalan ni Kristo. Amen? Mahaba ito. Pero iisa ang tinutumbok ko ito. Amen? Iisa ang tinutumbok na sa darating ng mga pagsubok. Marami kasing mga pagsubok na pagdating sa pagsubok, nalilisip ka. Gumagawa na sinubok, gumagawa na naman ng sinubok siya. Halimbawa, sinubok siya ng mga pangangailangan. Gagawa ka ng hindi maganda dahil wala ka. Halimbawa, sinubok siya na walang nang makain. Gagawa ka ng moves na hindi ka dapat. Magnakaw, mag-anuman, hindi po yun ang nais ng Panginoon. Ano? Mga kapatid ko. Hindi po yun ang nais ng ating Diyos. Nais ng Diyos na sa mga pagsubok, tayo matutong magtiis, magtsaga. At sinabi nga niya, kung kasama natin siya, wala kang dapat alalahanin sa buhay. Pero minsan kasi, ang kaisipang tao palaging umigira. Ang kaisipang tao, bakit? Sinasabi kong pangkaisipang tao. Kasi, nangunguna to. Gawin mo na lang yan, kaysa magugutom ka. Diba? Kunin mo na lang, wala ka niyan. Wala naman nakakita. Diba? Wala ka eh. May kahirapan ka eh. Wala kang pera, wala kang pambili niyan. Kunin mo, nakawin mo. Tama ba? Hindi yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid ko. Lahat ng suffering na doon maranas sa atin, tandaan po natin. Kung ito'y ating pagnilay-nalayan, ito'y magbibigay para ng glorify sa Panginoon. One thing, kung halimbawa, natuto tayo magtiis, natuto tayo magtyaga, palaging naroon. Tandaan po natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pagtitiis at pagtsatsaga, palagi mayroong tagumpay sa dulo. Amen? Amen? Amen po. Mayroong tagumpay palagi sa dulo. Ang ating pagtitiis ngayon sa mga oras na ito, hindi mo ito mabaliwan. Counted po ito sa Panginoon. At alam ng Diyos, mga kapatid ko, na pinaparaan tayo sa mga pagsubok na ito. Dahil alam ng Diyos ang puso natin. Nais ng Diyos na matuto tayo. Matuto na lumakad na naayon sa nais niya. Hindi yung sarili nating moves. Hindi yung ating sariling moves. Hindi yung ating sariling pang-iisip. Amen? Amen. Purihin po ang Diyos. The transfiguration of Jesus occurred because of the suffering he was to face, to see the glory, transfigure the trial. Ibig sabihin, yung hinarap ni Jesus,
yung mga pagsubok sa buhay, ano ba ang naging ano ba ang naging dulo? Di ba tagumpay? Napagtagumpayan niya yung mga pagsubok sa pamamagitan, kahit pinako na siya, pinatay na siya, sa pamamagitan ng tagumpay na Jesus, tayo rin po mga kapatid ko magtatagumpay. Amen. Kung i-acknowledge natin na si Jesus, kung paano nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo at doon sa pagpapakahirapin sa Kanya sa lahat ng dinaranas niya, tayo rin po kung naniniwala na nampalataya, mayroong tagumpay sa buhay. Amen. Amen. Mapalad po tayo naniniwala sa ating Panginoong Jesus. At mapalad po tayo naniniwala na nanampalataya sa salita ng Diyos na ito'y gagawa at gagawa sa buhay natin. Marami pong tao, nakakalungkot nga po, baliwala ang salita ng Diyos. Isa po sa example ko, pagkatating ang sarili kong pamilya. Ako'y nalulungkot kasi ito lang, hinihingi ko lang sa kanila. Sabi ko, pakibasa o paki-view, paki-panood na po mga sinasabi ko sa pag-aaral. Maraming dahilan. Isang dahilan, mahina ka dito, walang oras. Napakadaming dahilan. Pag ayaw talaga, maraming dahilan. Totoo po eh. Ayaw nila pakinggan yung service. Nakakalungkot. Pero ako na ng palataya, may Diyos, ang Diyos natin ay may tamang oras para doon. Darating time na sila mismo ay maging daluyan din ng pagpapalang spiritual. Darating ang time, sila man din ay magagamit ng Diyos upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos at ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen po. In suffering, una, abiding in His presence, 6, 7, in suffering, and in 8, ito yon, by accomplishing His ministry. By accomplishing your ministry. By accomplishing His ministry. By accomplishing His ministry. Pag na-accomplish pala natin yung ministry ng binigyan natin sa ating Panginoon, nag-glorify pala ang Panginoon. Nakakalungkot na. Ako sa sarili ko nalulungkot ako. Bakit? Sa tagal-tagal ko na kasing, kung tutuusin, kung ako'y nagpatuloy, matagal na po dapat akong nakakatayo sa kaya lang, yun nga, ako nga yung tao. Alam mo bro, nung may kwento ko lang patalastas sandali sa buhay ko. Nung nasa Petron kasi ako yung taong dati umaatin ako ng Bread of Life yun sa Timog. Oo. Pagkatapos na atin ng Bread of Life, umuwi ako sa dito sa yung sa naman yung batasan sa namin sa Latex. Sa Latex. Doon ako sa Latex. Pagdating ng buhay ng Latex, tagal ako dyan sa Latex, siguro mga kulang years. Pagdating doon, inom na. Sabog na. Pag pinuntahan ako sa bahay, tignan sa kanila. Tignan mo, nadidili yung gawain ng Diyos. Ano? Sa katigasan ng ulo ko, kung hindi pa ako dinala ng Diyos dito sa Saudi, hindi pa rin talaga ako nasusunod yung kalooban ng Diyos. Maraming ginagamit na tao ang Diyos. Yung kauli-uli ang ginagamit niya, nagiging yun nga, hindi maganda. Naging kaunpo ka. Babae yun. Pero praise God. May naipapangako ako sa Diyos na hanggang doon na lang yung pag-aano ko ng buhay na yung ganun. Ito mo, ikaw, ako, tayo lahat, may correct time. Sa totoo, may correct time. Pero, hanggat maaari po, ituloy natin ito. Kung
ano man yung ministeryo na binigay natin ng Lord sa atin. Ituloy po natin. Amen. Kaya rin. Amen. Pwede Amen. ka sa akin. Di ba bro? Amen. Pwede? Amen. Ilang taon ko na bro nakakakilala sa Panginoon? Amen. Ilang taon? Simula na mulat ako. Sige. Amen. Amen. Praise God. Ano? Dapat panindigan natin ito. Ano? Amen. Gamitin natin ito ang anong nais na Panginoon. Huwag na tayong kaya na madidili yung nais ng Panginoon. Tutok na si Pedro. Amen. Dataw na siya. Gawin natin. Sapagkat ito yung nais niya. Hinahayag niya ito, hindi para sa akin, hindi para sa akin lahat. Kasi, nais niya na mabago yung kaisipan natin. Ma-renew yung mind natin na papitik-pitik lang tayo. Ako din, ganun din. Papitik-pitik lang yung wala naman. Pero hindi yun ang nais ng Lord. Amen. Amen. By accomplishing your ministry. God is glorified when you fulfill the ministry to which you are called. Nag-glorify pala ang God. Pag ikaw tinawag na magtutugtog, hindi mo naman ginagawa ka na. Alam mo, marunong ka. Pag tinawag kang magiging manganganta, tapos hindi ka naman ayaw mo. Amen? Amen. Pakisuyo po bro sa unang Pedro pa rin. 4:11. Na ano na natin to kanina? Oh, pag- Sana in Jesus name maaubos ito. Amen? Amen. 4:11. If anyone speak, his speech should be like the oracle of God. If anyone serves, his service should be from the strength of God provides, so that in everything God be glorified through Jesus Christ. To him belong the glory and the power forever and ever. Amen. 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 Tagalog. Kung ikaw po sa Tagalog, kung ikaw po ay tagapagsalita, 4:11. Dito sa akin sa lugar sinabi, ikaw ba'y tagapangaral, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglikod, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya kapangyarihan, karangalan, magpakailan. Amen. Amen. Lahat po tayo, tandaan po natin, hindi mo natin alam na lahat tayo mayroong gift. Meron po tayong gift na binigay ng Diyos. Hindi lang natin ito nakakalikot sa buhay. Ano yung hindi nakakalikot? Hindi lang po natin ito nagagamit, mga kapatid ko. Ikaw marunong magtugtog. Ayaw mo nang magtugtog. Ikaw marunong kumanta. Ang ganda boses mo. Ayaw mo namang gamitin. Ikaw marunong magsalita, marunong mangaral. Ayaw mo namang sabihin. Mas madali kasi bigkasin yung salitang kalyano. Uri po ng Diyos. Amen. Nakuha po natin. May ministry po tayong binigay ang Diyos. Mga kapatid. Mayroon tayong gift, bawat isa. Hindi lang ikaw taga-upo dyan. Mayroon po tayong ministry. Kaya lang, nais ng Lord na ito'y ma-develop sa iyo upang ikaw din mag-glorify ang Lord sa pamamagitan niyo. Pamagitan ko. Once na nag-glorify ang Lord, tuloy-tuloy. At ikaw din at ako, tayong lahat, magiging ilaw din sa mga taong nais din maglingkod sa Panginoon.
Marami kayang taong gustong makilala ang Panginoon. Kaya lang, walang tiyaga, walang pagtitiis. Maraming taong gustong matutong magbasa ng salita ng Diyos. Boring naman eh, sasabihin. Ako rin po, mga kapatid ko sa Panginoon, dati, walang lasa yung salita ng Diyos. Nangyayari din ito. Pero, sa unti-unting pakikinig mo at pag-atin mo sa pag-aaral, sa mga ganitong magawain, purihin po ang Diyos. Unti-unti tayo. Napakalasa kaya ng salita ng Diyos. Masarap kaya sa buhay pag ating sinusunod. Amen? Mayroon po tayong ministry na nais ipahayag sa iyo. Tingnan mo yung po, mga example natin, yung mga transport ministry. Layo nun. Naririnig ko na yan dati nung nasa Damam ako. Kasi yung, alam mo yung mga kinukuha namin dati sumasama ako. Gabi namin kinukuha yun ha, madaling araw. Kinukuha namin, nasa 100 kilometers mahigit. Mga kaluluwa. Napakalayo. Kaya hindi po pwedeng mag-isa lang ang driver. Tatlong sasakyan yung kukunin ng tatlo kaming sasakyan, tagdalawan na nila. Kasi nga, kailangan mayroong backup kasi mamaya masiraan umaan. Pero nagtsatsaga. Nasaan mo? Alam mo yung pagtsatsaga? Yung mga kapatiran na yun, mga natutog nag-aaral, kagaya ko rin. Purihin po ang Diyos. Karamihan ngayon pastor. Karamihan ngayon nangangaral na. Nasa Pilipinas na. Meron pa doong taga Isabela, batang-bata, mekaniko lang ng sinaya ng alasa sa ako po. Walang kaalaman namin, batang-bata naman. Purihin po ang Panginoong Diyos. Mayroon ng sariling church, hindi nasa Isabela. Marami siyang nagpo-post. Amen. Nagagamit na siya. Ganyan po kabuti ang Diyos. Kailangan lang gamitin natin ang gift na binibigay ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Amen po. Purihin po ang Diyos. Sabi dun sa Amen. Nawala na ako. By accomplishing your ministry. Hindi po pala. Okay, so yun po sa ano, 2 Thessalonians 1, chapter 1, verse 11 and 12. Chapter 2 Thessalonians 1, 11 and 12. Unang Thessalonica. Amen. Dahil din dito ay lagi namin idinadalangin kayo upang kayo ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganapin may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan ng gawa ng pananampalataya sa 12 upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay maluwalhati sa inyo at kayo sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po mga kapatid ko, bawat isa para sa atin nandito, tinawag na ng Diyos. Marami po kasi po mga kapatid ko, inabot na ng 10 years, 5 years, 11 years, 20 years, umaatin ng gawain. Bata pa rin. Ano ibig ko sabihin? Wala pa rin ministry. Hindi pa rin nagagamit. Hindi pa rin makapagsalita sa harapan niya.
hindi pa rin napakita yung gift na binigyan ng Diyos. Amen. Pasuyo po sa Matthew 5:16. Anong sinabi ng Panginoon doon? English, napakaganda nito. Amen. Basahin po natin. In the same way, let your light shine before men, so that they may see your good works and give glory to your Father. Amen. Let your light shine before men. May dala-dala po tayong ilawan. Marami po mga kapatid ko na lumalakad sa kadiliman sa mundong ito. Tayo yung ilawan na binigay ng Diyos. Yung ilawan na ito dapat magliliwanag sa mga tao na lumalakad sa kadiliman. Anong ibig sabihin? Makita po yung ministry natin na ikaw ay nagpapahayag ng liwanag ng buhat sa Diyos. Let your light so shine before me, that they may see your good works. Na makita ang kabutihan ng Diyos, na mag-glorify yung Panginoon Isus sa buhay natin. Makita yung kaniningan ng Diyos sa buhay natin. Ikaw ang nakakilala sa Diyos, marami ka nang alam na salita ng Diyos. Kaya lang, hindi naman natin ito nagagamit. Na-stranded, na-stagnant, na para hindi na ipahayag. Amen. Nawawala yung gift na binigay sa atin. Let your light so shine. Ibig sabihin, tayo ang magiging ilawan ng mga taong lumalakad sa kadiliman. Tayo ang magiging liwanag. Tayo ang magdadala ng ilaw sa mga tao na nais makakilala rin ng Diyos. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Ito na yung time. Gamitin natin yung ministry na nais ng Diyos sa bawat. Amen. Your ministry include good works, and God is glorified as you do this work. Your ministry includes good work, and God is glorified as you do this work. Pasuyo po sa Romans chapter 2 verse 10. Amen. But glory, honor, and peace for everyone who does good, first to the Jews and also to the Greek. Amen. Ano ba itong mga ginagawa natin? Good ba? Amen. Amen ba? Amen. Kapuri-puri ba sa Diyos? Amen. Alam natin yung sarili natin. Alam natin yung sarili natin. Tayo nakakaalam. Walang naliligi sa sarili mo. Ay, sorry po. At alam po ng Diyos, kahit anong tago natin mga lihim, puro ng Diyos, mga kapatid ko, alam at alam ng Diyos yan. God works also include your conduct and conversation. 2 Peter 2:12 indicate that God will glorify if your conduct and conversation is proper. Good work include bearing spiritual fruit. This also bring glory to God. Amen.
meron nga po tayong spiritual fruit na binibigay ang Diyos. Amen. At nais ng Diyos na ito'y magagawa natin. Amen. Magagampanan natin. Amen. The fruit of righteousness bring glory to God. God works include sharing the gospel message which reveals His glory to the nation. God work include sharing the gospel message which reveals the glory of the nation. Amen. Amen. Sharing the gospel. Number lang. By accomplishing yung ministry pa ito. Sharing the gospel. Isa po ito sa Sunod pa. Kasi yung sa Accomplish. Accomplish. hindi po. Ano rin na lang natin. May dalawa pa kasi. Mahaba kasi ang mga mga samples. I-press ko na lang. Sige. Amen po. Amen. Iyok naman. Mayroong mga kapatid tayong bro. Amen. Iyok si Pedro dito. Ang tawa. Makatulong ko muna. Amen. Amen. Balikan niyo na lang. By accomplishing ministry, sharing the gospel of message. Sharing the gospel. Ibig sabihin yung sharing the gospel. Ihayag natin, isi-share natin yung salita ng Diyos sa mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. At higit sa lahat, yung salita ng Diyos, mag-work ito sa buhay natin. Amen po. Amen. Share and like. Sharing. Sharing. Ano ba sinishare natin? Yung channel. Hindi yung gospel, yung channel. Glory ng Diyos. Ano? Sharing. Share, like, and subscribe. Accomplishing. Ang Sharing. lager ha. Amen. 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 You glorify God by finishing to work which you are called. Oh, praise God. You glorify God in all you do. Sabi dito, you glorify God by finishing the works which you are called. You glorify God in all you work you do. Amen. Amen. Mahaba pa siya pero napakadaming example po yung mga kapatid ko. Aabutin tayo ng Amen. Amen. Mga anniversary. By abiding His word. Ay, ito na yung bro. Number na yan. By abiding His word. Amen. Amen. By abiding His word. Hindi na natin pahahaba-habain pa ito. Napakadaming example dito. Pero hindi na natin pahabain. Amen. Nang todo-todo pa. Alam na natin kung ano ang word of God. Alam na natin kung ano ang salita ng God. Alam natin. Pakisuyo nga bro sa John. si Timothy na lang. 3:16. Anong sinabi sa salita ng Diyos? All scriptures. Amen. 3:16. Kailangan alam natin lahat ito, ha? Tingnan mo kung ano yung salita ng Diyos. Hindi. Sorry po. Sorry po, ha? All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness. Tagalog. Yun yung salita Tagalog. ng Diyos. Tagalog. Tagalog po, bro. Tagalog na malalim. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagpansansala, sa pagsasaway, sa ikatatuto ng nasa katuwiran. Amen? Yan po ang salita ng Diyos. Amen? Abiding in His Word. Kung ikaw lumalakad, number one, kung ikaw ay sinabi mo, anak ka ng Diyos, tinanggap mo si Jesus, nanampalataya ka. Hindi ka naman naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi ka naman lumalakad sa nais ng salita ng Diyos. Paano na nasasabing abiding ka? Paano mo mag-glorify ang Diyos? Amen? Amen. Amen? Amen. Amen.
Ano ba ang salita ng Diyos sa Hebrew 4:12? Nasuyo nga po. Amen? Basahin natin. Sige. For the words of God is living and effective and sharper than any two-edged sword, penetrating as far as to divide soul, spirit, joints, and marrow. It is a judge of the ideas and thoughts of the heart. Sa Tagalog. Ayan. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, alinmang tabak na may dalawang talin, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay sa kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ganyan po ang salita ng Diyos. Nais ng Diyos, mga kapatid ko, na ikaw ako talagang lalakad. Abide tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Marami pa pong example niyan. Kaya lang, abutin nga po tayo. Amen. Abutin daw tayo ng anniversary. Correct po. Amen. Pwede. Amen. Amen. Sabi dito, when Moses broke God's words which were written in the tables of stone, his peace lost the glory. God his glory to men to receive and keep his word. We cannot overemphasize the word in relation to God's glory because Jesus is the word. Tandaan po natin, Jesus is the word. I am the way, I am the truth, I am the life. Who is He? He is Jesus. Jesus is the Word. Ibig sabihin po, ang salita ni Jesus, nawa, ito yung makita sa buhay. By abiding the Word of God, will God glorify Himself. Ito yung nais ng Diyos. Ibibigay ko pa sana yung example yung 119 chapter, awit 119, 105 bro, kasuyo. Ito na lang. Bago tapusin natin yung isang Amen? Amen. 119, 105. Amen? Amen. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ano ang salita ng Diyos? Ilawan. Liwanag sa landas na ating patutunguhan. Nawa po mga kapatid ko sa Panginoon, magliliwanag tayo. Nasa atin na ang salita ng Diyos. Naririnig na natin ito. I-share natin ito sa mga tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Amen? Amen. At nawa, maging tayo din magliliwanag sa buhay natin ito na ikaw, mayroon kang gift. Nasa iyo na ang salita ng Diyos. May share mo lang. Amen! Amen. At ang 10, true praise and worship. Ito yung pinakaano. True praise and worship. God's glorify true praise and worship. Amen! Amen. Ayun. True praise and worship. Eh, paano ka mag-glorify kung absent ka sa gawain ng Panginoon? Paano mag-glorify ang Lord? Tulog ka. Tulog ka. Wala akong pinatamahan tao, bro. Sorry. Sorry. Amen po. Nais ng Lord, umaatin tayo. Nais ng Lord na makita paano tayo mag-praise and worship sa ating Panginoon. Amen. 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 Eh kung praise and worship ka, naggaganong-ganong ka lang. Naggaganong-ganong. Hindi pagpapalakpak, may paglihans natin. Hindi pagpapalakpak, hindi natin magawa. Samantalang pag nanonood ka sa YouTube, Ginoo ko ba? Salpakan yun. Amen? Ba't sa laro na kay Reggie? Pero pag nandito, nag-worship. Paano
importante sa ating Wala sa buhay. puti. Meron sa wala. Amen. Amen. Marami na tayong natutunan ano. Amen. Sa araw na to na hindi lang ito naririnig natin. Hindi lang naririnig sa ating kabilang tainga, ilalampas natin sa kabilang tainga. Pinangaral na ito na nadadala ko na rin. Pinangaral ng lahat ng mga pastor doon sa mga ano na yung nag-mentor sa akin. At nagagamit ko na rin. Hindi lang naririnig dito, lalabas dito. Pag naririnig mo dito, pasok mo sa puso mo. Amen. Pag ipinasok mo ito sa puso mo, magagawa ito sa buhay. Amen. Isang example na lang po. Mahaba ito. Meron po mga the highest point of worship in the New Testament occurred when the creature spontaneously glorify God. The glory is to render to God, ascribe to God. Dapat sa God lang lahat, given to God, enabled by His glory in us, done in unity. Marami pa. Pero stop muna tayo dito. Basta, nais lang ng mga kapatid ko ng Panginoon. Naririnig natin ito. I-apply natin sa buhay. Ma-praise natin, ma-worship natin ang Lord. Ang glory ng Lord magningning sa buhay natin. Amen? Amen po. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lang ito naririnig natin. Muli sasabihin ko, hindi lang naririnig natin. Tulungan din po ninyo ako na maalakaran natin ang salita ng Diyos. Magtutulungan po tayo. Akayin natin ang mga taong nais ng Lord na makakilala din sa Kanya. Amen. Share natin ang gospel ng Panginoon Jesus sa buhay natin. Amen. Narito na po tayo. Magamit natin yung gift na binigay ng ating Panginoon. Magagamit natin na mag-glorify natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen po? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo tumayo. Hallelujah. Tayo tumayo. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong mga banal na salita na nahayag sa umagang ito. Tunay nga po, Lord, na kami inaangkin namin na ang buhay namin ito na bigay mo ay magagamit mo sa iyong kapurihan, Ama. Lord, gamitin mo lang po ang buhay ng bawat isa na narito ngayon. Gamitin mo po siya upang maparangalan ka. At bilang daluyan po ng banal mong salita, Lord, ako rin po, Ama, ay huwag mong hayaan na lalakad na hindi na naayon sa nais mo at kalooban mo. Lord, tulungan mo ang bawat isa na ang salitang nahayag sa umagang ito. Lord, magniningning ito sa buhay nila. Magagawa namin ito. At higit sa lahat, mag-glorify ka sa buhay namin, Ama. Salamat po sa church na itong GCC. Lord, magpadala ka pa ng marami pang mga kaluluwa. Tulungan mo po ang bawat isa na maisishare ang gospel na nais mo, Lord. Yung mga naririnig namin, Ama, may share namin. Alam namin po, Ama, na kami hindi marunong. Alam namin, Ama, mahina kami. Kaya, Lord, sa pamamagitan ng lakas na nagbuhat sa iyo, magagawa namin ito. Inaangkin namin, Ama, na samahan mo kami. Inaangkin namin, Ama, na pangunahan mo kami. Inaangkin namin, Ama, na ikaw ang hihipo sa puso at isipan ng bawat tao na nais mong makakilala ulit po sa iyo. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa banal ng salita kung paano ka namin mag-glorify. Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Kami tulungan mo po, Ama, na magaganap namin ito sa buhay namin ito. Lord, ang GACC at lang mga tao na nais mo pang pumakaluluwa, na nais mo pang makakilala sa iyo, Lord, tulungan mo ang bawat isa na magagawa ito at magaganap namin. Salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa at salamat higit sa lahat sa banal mong salita na nahayag sa umaga ito.
Tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na mabuti. Tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Tunay nga na ikaw ang Diyos na mahal, na mahal, na mahal. Salamat po. Salamat po. To you, Lord, all the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat po natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Buhay po ang Panginoon. Isang magpapalang tanghali